Ang lahi ng mga ahas ay palaging pinahahalagahan ang mga babae. Pero sa kamalasan, muli akong nabuhay bilang isang mahinang lalaking ahas. Hindi lang sa wala akong namana na anumang bloodline. Kahit ang pinakasimpleng pagbabagong anyo ay hindi ko magawa. Labis akong kinamumuhian ng mga ate ko. Lagi nila akong sinasabihan ng masasakit na salita. Tanging ang panganay kong ate lang, dahil sa aming pagiging magkadugo. Ang buong lakas na nagprotekta sa akin. Sa huli, kahit na nakaligtas ako, walang awa pa rin akong itinapon ng pangalawa kong ate sa labas ng kuweba para pabayaan na lang. Hindi natiis ng panganay kong ate. Patago niyang inabutan ako ng isang pirasong hita ng lobo. At sinabi niya sa akin na sa loob ng 3 araw ay gaganapin na ang pagsubok ng inang ahas. Lahat ng miyembro ng lahi na hindi papasa sa pamantayan ng lakas ay agad na papatayin. Kaya posibleng ito na ang huli nating pagkain ng magkasama. Seryoso ba to? Kakabuhay ko pa lang, kamatayan na agad ang haharapin ko. Sa galit, nilamon ko ang karne ng lobo. Hindi ko inasahan na sa ginawa kong iyon, biglang nagising. Ang pinakamalakas na Devo Uring System. Basta't patuloy akong lalamon ng mga buhay na nilalang o mga pambihirang kayamanan. Maaari akong mag-evolve at mag-level up ng walang hanggan. Ayos. Sa wakas, dumating na rin ang cheat ko. Sa sumunod na segundo, nagsimulang mabilis na lumaki ang katawan ko. At mabilis kong naabot ang lakas ng isang level 1 na Demon Beast. Kung gayon, opisyal nang magsisimula ang pangangaso. Di nagtagal, sa isang malaking puno sa kalaliman ng gubat. Nakapulupot ako sa mga mayabong na dahon, naghihintay ng tamang pagkakataon. Sa di kalayuan, may 2 level 3 na Demon Beast na masamang nagkakatitigan. At ang kailangan ko lang gawin ay hintayin silang parehong masaktan at pagkatapos ay samantalahin ang sitwasyon. Sa sumunod na segundo, unang umatake ang Blood Poison Snail. Ha, patay na silang dalawa. Nang makita ko yun, dali-dali akong lumabas mula sa puno. At ginamit ang aking Devour skill. Nilamon ko ng buo ang 2 Demon Beast. Dahil doon, hindi lang ako matagumpay na nag-mutate at naging isang level 3 na Demon Beast. Isang Poison Patterned Iron Armor Snake. Nagising din ang aking mga talent skill. Ang Blood Poison Fangs at Iron Armor Body. Habang palihim akong natutuwa sa nangyari, bigla akong nakarinig ng sigaw ng paghingi ng tulong mula sa malayo. Sinundan ko ang tunog at nagmadali. Nakita kong napapaligiran ng mga bandidong tao ang 3 ate sa gitna. Nakita ng pinuno ang kanilang angking kagandahan. Agad siyang naghandang hulihin sila ng buhay para ibenta sa merkado ng mga alipin. Ngunit bago pa man sila makakilos, may narinig silang isang galit na sigaw mula sa likuran. Ibaba ninyo ang mga halamang gamot sa inyong baywang. At ako, si Master Ahas, ay hahayaan kayong mabuhay. Kung hindi, mamamatay kayong lahat, kahit na nagulat sila sa laki ng aking katawan. Ang pinuno nila ay buong kumpiyansang sumugod sa akin. Pero sa isang sagupaan pa lang, nadurage na siya ng malaki kong katawan na parang giniling na karne. Sa sobrang takot, nagsitakbuhan ng iba pang mga bandido. Pero hindi sila makakatakas mula sa akin. Sa pagbuga ko ng aking kamandag, namatay silang lahat noon din. Nang makita ito ng 3 ate, agad silang lumapit para magpasalamat. Gusto pa nga ng ika-4 na ate na ialay ang kanyang sarili sa akin. Ngunit sa sandaling nagsalita ako, sabay-sabay na natigilan silang 3. Ay ito, di ba't ito ang boses ni Munting 11? Gustong humingi ng tawad ng ika-4 na ate para sa mga nangyari dati. Pero pinigilan ko siya. Habang maganda ang timpla ko, umalis na kayo. Magsalita pa kayo at isusunod ko na kayo. Pagkaalis nila, agad kong ginamit ang aking kapangyarihang lumamon. Ang mga pambihirang kayamanan na naiwan ng mga bandido. At nilamon ng mga ito sa isang lagukan. Hindi ko inasahan na ito pala ang magpapataas sa akin ng ilang antas. Mula sa level 3 demonyong hayop, umangat ako sa level 1 demonyong sundalo sa isang iglap. At dahil ito ang unang pagkakataon kong tumaas ng malaking antas, nag-evolve rin pati ang aking lahi. Binabati kita, host. Nagising mo ang lahi ng Tang Snake. Nagtataglay ka na ngayon ng mga pakpak ng tubig at apoy. Tang Snake, ibig sabihin, ito ba yung maalamat na nilalang na kayang kontrolin ng tubig at apoy? Sobrang swerte ko naman dito. Para hindi makatawag ng pansin, bumalik ako sa aking anyong maliit na ahas. Pero biglang umilo ang isang magic circle sa ibabaw ng aking ulo. Ang 3 araw na palugit ay natapos na.
Ang pagsubok ng inang ahas ay opisyal nang nagsisimula. Kasabay nito, sa loob ng isang kuweba sa kalaliman ng kabundukan, isang babaeng may nakabibighaning ganda, ang nakaupo sa kanyang trono. Sa sumunod na sandali, sunod-sunod na umilo ang mga magic circle. At ang lahat ng miyembro ng bawat angkan ng ahas ay dinala rito. Nang makitang buhay pa ako, isang kislap ng kagalakan ang dumaan sa mga mata ni ate. Ngunit nagtaka naman si ikalimang ate kung bakit ganito pa rin ang itsura ko. Posible kayang ibang tao ang nagligtas sa kanila noon. Sa sandaling iyon, narinig ang mapang-akit na boses ng inang ahas. Aking mga anak, hayaan ninyong tingnan ko ang inyong lakas. Sa sumunod na sandali, isang nakakatakot na puwersa ang bumulwak mula sa kanyang noo. Ang mga miyembro ng angkan na may mas mababang kapangyarihan ay agad na naglaho ang kaluluwa. Ang angkan ng berdeng mata na ahas ay desperadong lumaban gamit ang kanilang pinagsanib na lakas. Sa huli, kahit na malubha ang kanilang mga sugat, mabuti na lang at ang 11 magkakapatid ay matagumpay na nakapasa sa pagsubok. Ngumiti ng mapang-akit ang inang ahas, at ipinamahagi ang mga territory core sa mga nakaligtas na miyembro ng angkan. Angkan ng tansong ahas, Class C. Samantalang ang aming angkan ng berdeng mata na ahas, ay nakatanggap lamang ng isang Class D na territory core. Kahit na hindi malaki ang teritoryo, lubos pa rin nasiyahan si ate. Dahil hanggat buhay ang mga ahas, may pag-asa pa rin. Sa mga oras na ito, biglang nagpadala ng abiso ang system. Binabati kita, host, sa pagkakaroon ng sarili mong teritoryo ng angkan. Nakatanggap ka ng gantimpala para sa paglampas sa iyong antas. Pakiusap, host, pumunta sa teritoryo para kunin ito. Nang marinig iyon, nagliwanag ang aking mga mata. Inadali ko si ate na umuwi na sa aming bagong tahanan para tingnan ito. Ngunit bago pa kami makaalis, pinalibutan kami ng mga taga-angkan ng pulang kaliskis. Inutusan nila kaming ibigay ang aming territory core, at kusang loob na maging kanilang mga tagapaglingkod. Lumalabas na mula pa noong unang panahon, mayroong isang hindi nakasulat na patakaran sa lahi ng mga ahas. At iyon ay, ang mga taong ahas na may mas mataas na bloodline ay maaaring piliting alapinan ang mga taong ahas na may mas mababang bloodline. Nang marinig ito ni ikalawang ate, agad siyang hindi natuwa, dahil si ate ay nagtataglay ng isang mid-level Zuan grade bloodline. Sarkastikong sinabi ng pinuno ng angkan ng pulang kaliskis, mga pula pa sa balong walang nakikita. Ako na mismo ang magmumulat sa inyong mga mata ngayon. Sa sumunod na sandali, isang dambuhalang ahas na kulay pula ng dugo ang kanyang pinalitaw. Natulala ang mga ate, dahil nakilala nila ang pulang ahas na ito. Umabot na pala ito sa earth level. Kung ganoon, ang naghihintay sa amin ay ang maging alipin na lang nila. Huhuho, ayokong maging alipin nila. Narinig ko na maraming babaeng ahas ang pinaglaruan nila hanggang mamatay. Ha ha ha, ahas na dabay, matagal na kitang pinagnanasaan. Ate, anong gagawin natin? Kung wala na tayong pag-asang mabuhay, kung ganoon, labanan na natin sila. Mga hinayupak, kinuha nyo ang gantimpala ko. Tapos tinawag pa akong pangit. Dakilang inang ahas. Ibig sabihin ba, kung mas mataas ang lahi ko kaysa sa kanila, kaya ko na silang alapinin. Tama, isang ligaw na ahas na hindi pa nagbabagong anyo, nangangarap ng gising. Sa tingin ko, naghahanap ka ng kamatayan mo. HMP, ang yabang naman magsalita ng maliit na ahas na to. Nababaliw ka na ba? Nasa earth level ang lahi niya. Ika-10, tumakas ka na lang mag-isa. Hindi ka naniniwala sa akin. Lahat kayo, imulat niyong mabuti ang mga mata niyo at panoorin ako. Yeah. Ito ang lahi ng Tang Snake na nasa heaven level. Ano, heaven level? Ang ika-11 ay isa palang heaven level. Ligtas na tayo. Paanong nangyari to? Hindi pala siya inutil. Inapi-api ko pa naman dati si ika-11. Hindi kaya siya gagantay sa akin. Interesante, lahi pa pala ng Tang Snake. Maganda ang kanyang potensyal. Ang Green Pupil Snake Clan ay isang mababang uri lang. Paano magkakaroon ng heaven rank bloodline? Kung ganun, magiging alipin na ako. Patayin niyo siya para sa akin. 11, mag-ingat ka. Kayo ang unang nanakit, depensa lang naman ito. Karaniwan lang yan sa Snake Clan, di ba? Ang demon power na ito, nasa demon soldier level.
Demon Soldier level nga. Ang lakas ni 11. Naku po, hindi lang malakas ang bloodline ng isang to. Nakakatakot pa ang level ng lakas niya. Lagot na ngayon ang Red Scale Clan. Mabuti kong kapatid, pwede ba tayong magbati? Sa ganitong pagkakataon, nagpapatawa ka ba? Sino pa ang hindi sumasang-ayon sa Green Pupil Snake Clan ko? Lumabas kayo at humarap. Ang galing talaga ni 11. Kapatid na 11, ang galing-galing mo. Munting nilalang, tunay mo akong pinasaya, ang malalakas ay dapat gantimpalaan. Ayos. Nag-level up ang territory core. Nagpapasalamat kami sa biyaya ng Snake Mother. Wow! Hindi masama. Hihihi. Wow! Napakakapal ng spiritual energy. Parang lumalakas ako sa bawat paghinga. 11, dahil ito sa'yo. Nakatira na tayo ngayon sa isang grade A territory. Hindi ako makahinga. Tulungan niyo ko. Tabi. Huwag niyong patayin sa sakal si 11. 11, pagod ka ba, model? Sa lungganan ni ate ka matulog ngayong gabi. Mamasahihin ka ni ate. Huwag kang makinig sa kanya. Lao-shi, ang lungga ko ang pinakamalaki at pinakamainit. Mamayang gabi, magkasama tayo. Sa akin ka matulog. Tigilan nyo yan. Bitawan nyo si Lao-shi. Ikaw, huwag mong masamain, ha? Sa pagkakataong ito, ikaw ang may pinakamalaking ambag. Kaya normal lang na pagsilbihan ka nila. Pero hindi ka pa umaabot sa iyong hustong gulang. Ang pakikipaglaro ay makakaapekto sa iyong espiritual na katatagan. Isang babaeng ahas na mapagkunwari. Tama na. Habang hindi pa dumidilim, bilisan niyong ayusin ang lungga. HMM. Tara na. Hindi pa ito ang oras para magpakalunod sa kaligayahan. Kukunin ko muna ang gantimpala mula sa system. Apoy espirito ng tinutunaw na ginto. Isang pambihirang apoy espirito ng elementong metal na nasa antas General Yao. Napakalakas ng kapangyarihan nito. Kung makokolekta ng host ang 5 apoy espirito ng magkakaibang elemento na may parehong antas, maaaring buuin ang katawang espirito ng 5 elemento, isa sa mga pinakamalakas na katawang pandigma ng lahing Yao. Grabe, ang angas nito. Gantimpala nga naman mula sa system. Ito nga ang apoy espirito ng 5 elemento. Kapag nabuo ko pa ang katawang espirito ng 5 elemento, tiyak na lilipad ako sa lakas. Teka. Ito ay ang apoy espirito ng tinutunaw na ginto ay kusa ng sumisipsip ng enerhiya mula sa lava para sa akin.
Haha, ang sarap sa pakiramdam na lumalakas ka kahit nakahiga lang. Pero, sobrang dami na ng evolution points na kailangan para mag-level up ngayon. 100 beses na mas marami kaysa dati. Dahan-dahan, mag-ingat ka. Dabay, ching-ching. Hindi ko akalaing napadpad pa kayo sa teritoryo ng unang klase. Pinahirapan nyo kaming hanapin kayo. Unang tiya, pangalawang tiya, pangatlong tiya. Hindi ba para iwasan ang pagsubok ng inang ahas? Ipinagbili nyo ang inyong sarili sa lahi ng itim na kaliskis para maging aliping ahas. Huwag kang magsalita ng ganyan kasakit. Ginagamit lang namin ang exemption ng lahi ng itim na kaliskis sa pagsubok ng inang ahas. Para masiguro ang pagpapatuloy ng lahi ng berdeng balintataw. Paano nyo kami nahanap dito? Nakalimutan mo na ba? Tayong mga lahi ng berdeng balintataw ay may sariling koneksyon sa dugo. Ang pagpunta namin dito ngayon ay dahil naisip naming nagdurusa pa rin kayo sa labas. Sadya naming hinanapan kayo ng magandang mapapangasawa. Kaya pala gusto nyo rin kaming ibenta. Hindi namin kailangan. Huwag muna kayong magmadaling tumanggi. Ang batang amo ng lahi ng itim na kaliskis ay kukuha ng 18 care-idang ahas. Sa ganda at talento ninyo, siguradong mapipili kayo. Pagdating ng panahon, ang buong lahi ng berdeng balintataw ay mabibigyan ng proteksyon. Ganun ba kaganda? Kayong mga tiya, bakit hindi kayo ang maging kerida? Dahil ba hindi kayo type ng batang amo ng lahi ng itim na kaliskis? Saan nanggaling ang hampas lupang ahas na to? Dabay, bumagsak na pala kayo sa puntong nakikisama sa mga hampas lupang ahas. Isa rin akong miyembro ng lahi ng berdeng balintataw. Ang lahi ng berdeng balintataw ay puro babaeng ahas lang ang isinisilang. Hinding-hindi ito magkakaanak ng lalaking ahas. Mga walang alam sa mundo. Ate, sabihin mo sa kanila. Ano? Ate, 11, sa totoo lang, napulot lang kita. Noong una, naawa ako nang makita kitang isang itlog na nag-iisa sa gubat. Hahaha, nakakatawa. Anak, sa labas ka lang pala na hindi malaman kung saan nanggaling. Pabagsak ka na talaga ng pabagsak. Umaasa ka na lang sa isang anak sa labas para ipagtanggol ka. Makinig ka sa payo ng iyong tiya. Ang batang amo, kasi sapit lang sa tamang edad, ay halos isa ng halimaw na general. At namumuno na sa buong lahi ng itim na kaliskis. Ang mapang-asawa ng batang amo bilang care-idang ahas ay isang napakalaking biyaya. Kung mapapaligaya mo siya sa iyong paglilingkod, baka sakali ay bigyan pa niya kayo ng isang maliit na teritoryo. Hindi na kailangan. May sarili ng teritoryo ang lahi ng green pupil snake. Nasa ilalim mismo ng inyong mga paa. Ano? Teritoryo. Sinasabi mong itong grade A na teritoryo sa ilalim ng mga paa natin ay pag-aari ng lahi ng green pupil snake. Teritoryo. Dabay. Anong antas mo na ngayon? 5 antas na demonic beast. Pati isang 5 antas na demonic beast ay nakakakuha na ng grade A na teritoryo. Kung alam lang namin na ganito kadali ang pagsubok ng ina ng mga ahas. Bakit pa kami nagpaalipin? Ganito kasaga ng espiritual na enerhiya. Napakaraming yaman. Kung mapapasa amin lang ito. Dabay, nasaan ang core ng teritoryo? Kinilala na ba kayo bilang Panginoon nito? Ang bagay na ito, kumikilala ng Panginoon. Mabuti, wala pa pala itong Panginoon. Anong binabalak ninyo? Napakabata pa ninyo, at mahihina pa ang lakas ninyo. Samantalang kaming tatlo ay mga demon soldier level. Para sa kinabukasan ng lahi ng green pupil snake, ibigay ninyo ang core ng teritoryo. Ang mga yaman ng isang grade A na teritoryo. Sapat na para maging demon general kami. Managinip kayo, ang makuha ang grade A na teritoryong ito, ay dahil lahat sa 11. Maliban sa kanya, walang ibang ahas ang karapat-dapat na kumontrol sa teritoryo. Siya lang. Isang bastardong hirap ng magbagong anyo. Dahil ayaw ninyo sa santong dasalan, daanin na lang natin sa santong papasan. Itong core ng teritoryo, ibibigay ninyo sa ayaw at sa gusto ninyo. Hindi makuha sa santong usapan, kaya ay dadaan sa dahas. Tinatrito nyo ba akong parang hangin? Isa akong 3 antas na demon soldier. Paanong hindi ko man lang kinaya ang isang atake niya? Iyan na lang ba ang kaya ninyo?
Lumakas na naman ang ikalabing isa. Huwag mo kaming patayin. Dabay, tiningnan kitang lumaki, alam mo ba yun? Ikalabing isa, salot lang sila kung hahayaan nating mabuhay. Patayin na sila, ahas na si Dabay. Ikaw na walang puso at walang awang hamak na ahas. Kahit patayin ninyo kami, hinding-hindi rin kayo makakaligtas. Hindi ninyo mapapanatili ang teritoryong ito. Anong ibig mong sabihin? Ginamit ko na ang lihim na pamamaraan ng dugo para iparating ang balita sa angkan ng Black Scale Snake. Palapit ng wasakin ng hukbo ng angkan ng Black Scale Snake ang lugar na ito. Magiging 100 beses na mas malala ang pagkamatay ninyo kaysa sa amin. Hindi mo na kailangang alalahanin yan. Mahina ka na nga, ang tigas pa ng bunganga mo. Anong nangyari sa inyo? Nagpadala talaga siya ng balita sa angkan ng Black Scale Snake. Isa yang malakas na angkan na pinamumunuan ng isang general na demonyo. Kung aatake sila, hindi natin sila kakayanin. Anong kinatatakot ninyo? Hindi ba't nandito pa ako? Hindi mo talaga naiintindihan. Ang agwat ng isang sundalong demonyo sa isang general na demonyo ay parang langit at lupa. Kahit na may heaven rank bloodline ka pa, imposibleng maging isang general na demonyo kung walang ilang dekada ng hirap sa pagsasanay. Matapos kilalanin ng Territory Core ang master nito, may isang buwang proteksyon ang teritoryo. Pwede nating gamitin ang isang buwang ito para mag-isip ng ibang paraan. Bakit hindi na lang tayo tumakas? Hindi pwede. May ilang mga human martial artist na ang tanging hinuhuli ay mga ligaw na babaeng ahas. Kung mahuli nila tayo, mas masahol pa sa kamatayan ang sasapitin natin. Hay nako, tama na. Ikaw, huwag kang magalit. Ang ibig kong sabihin, sapat na ang 1 buwan. Ikalabing isa, ay refine mo na ang Territory Core ngayon. Sige. Ate, natapos ko na ang pag-refine. Ngayon, kitang-kita ko na ang lahat ng kayamanan ng buong Molten Fire Forest. Tawagin mo ang mga kapatid, dadalhin ko kayo para mag-hunt ng mga monster at mag-level up. Ikalabing isa. Napag-usapan na namin ng mga kapatid. Sa loob ng 1 buwang ito, lahat ng yaman ng teritoryo ay para sa'yo lamang. Ate, nag-aalala ka pa rin sa Black Scale Snake Clan. Ang buong Mist Hidden Mountain Range ay puno ng hindi mabilang na mga halimaw. Isang grade A na teritoryo na walang nagbabantay na Demon General, ay parang isang alitaptap sa gitna ng gabi. Kahit na walang Black Scale Snake Clan, sasakupin pa rin ito ng ibang malalakas na halimaw. Isa kang Heavenly Bloodline, kapag mabilis kang umangat sa pagiging Demon General, saka mo lang mapoprotektahan ang teritoryong ito. Sa oras na iyon, basta't hindi mo kami itatakwil at bigyan mo kami ng lugar na matitirahan, masaya na kami. Ate, masyado mo naman akong minamaliit. Ate, sumama ka sa akin. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng Mandaya. Ika-10, ito na ang ika-9 na level 5 Demon Soldier na halimaw na napatay mo. Galing talaga ng isang Heavenly Bloodline. Nasa Demon Soldier level 3 ka pa lang pero ganito na ang lakas mo. Wala pa yan. Ate, inumin mo muna itong Crimson Flame Lingzi. Sige, sige. Ika-11, ang galing. Naka-breakthrough na rin ako sa Demon Soldier level. HMM.
Wow! Sa wakas, may bago na akong skill. At may stun effect pa. Mata ng apoy, Baluting Tinik, at Liandry's. Ang pag-atake sa akin ay parang pag-atake na rin sa sarili ninyo. 5,000 evolution points na lang at aabot na ako sa Demon Soldier level 5. Pero napatay ko na ang lahat ng high level na halimaw sa paligid. 11, ang bilis mo namang mag-level up. Sinabi ko naman sa inyo, ako ang bahala. Hindi nyo kailangang magbigay ng resources. Kung ganoon, pagbalik ko, ibabahagi ko ang mga spirit medicine sa mga kapatid natin. Ayan, ganyan nga. May system notification. May natuklasang wood attribute spirit fire 20 kilometro sa labas ng teritoryo. Green Lotus Core Flame. Kakaibang apoy. Ika-10, bumalik na tayo. Nakalabas na tayo sa teritoryo ng Inang Ahas. Ito ay lupaing walang nagmamay-ari. Masyadong mapanganib. Ate, mauna ka nang bumalik. Kailangan kong humanap ng paraan para makuha ang apoy ng luntiang lotes sa gitna ng lawa. Dito nakasalalay ang pagiging general ng demonyo ko. Labing isa. Mukhang narinig nilang lahat, saan nanggaling ang munting hitong ito. Ang lakas ng loob na pag-interesen ang ganitong kayamanan ng kalikasan. Sino ba sa atin dito ang hindi kalahating hakbang na general ng demonyo? Karapat-dapat ba ang isang ika-4 na antas na kawal na demonyo na tulad mo? Saan nanggaling ang tarantado kang ulo ng baboy na to? Mas mabaho pa sa alipongga mo ang hininga mo. 10, angkan ng mga baboy demonyo. Angkan ng mga sorrow demonyo. Angkan ng mga puno demonyo. Angkan ng mga pagong. Kasama ang angkan ng ahas demonyo, sila ang 5 dakilang kapangyarihan ng kabundukan ng ulap. Lahat sila ay mga kalahating hakbang na general ng demonyo. Hindi natin sila matatalo sa agawan. Ang mga kayamanan ng kalikasan ay para lamang sa itinakda. Sa tingin ko, itong si Kuya ay may pambihirang pangangatawan. Baka siya na ang itinakda ng tadhana. Sige na, Kuya, kunin mo na. Kami nang bahala magbantay para sa'yo. Naghahanap na naman si Hu Xiaomei ng gagawing pain para subukan ang daan. Sige na, bata. Sinusuportahan ka namin sa aming isipan. Isang grupo ng mga tusong nilalang. Bata, huwag kang magpagamit sa kanila. Kahit na malubhang sugatan at nag-aagaw buhay na ang halimaw sa gitna ng lawa, kayang-kaya ka pa rin itong pagpira-pirasuhin ng 10 beses. Hey, aba, ang ulo ng baboy na to, may kabaitan din pala. Pero, isang butiking malubha ang sugat at nag-aagaw buhay. Hindi ba't isa lang siyang libreng EXP na nagpapakita sa akin? Sige. Ako na ang mauunang mag-imbestiga para sa inyo, mga nakatatanda. 10. Hindi ko talaga inaasahan. Mayroon pa palang ganito ka-inosente at kayat na nilalang sa mundo. HMP, isang hanggal. Hu Xiaomei, huwag ka munang masyadong magsaya. Ang kaunting galing niya, kulang pa yan kahit pang Katie lang sa butiking may baluting bakal. Malubha na ang sugat ng butiking may baluting bakal na yan. Kahit gaano kaliit na pagod ay pagod pa rin. Kapag napatay na niya ang maliit na ahas na ito, siguradong magiging kampante siya. Doon na ang pinakamagandang pagkakataon para kumilos tayo. Tama si Kuya Pagong. Manood na lang muna tayo. Hintayin nating mapagod yang malaking yan. Ang pagmamayari sa apoy ng Green Lotus ay depende na sa galing ng bawat isa. Si 11 ang pag-asa ng lahi ng mga ahas na may luntiang mata. Kahit mamatay pa ako, hindi ko hahayaang mapahamak siya.
Ika-11, bumalik ka agad. Magsisimula na ang magandang palabas. Ate, huwag kang mag-alala. Ito ang lahi ng Tang Snake. Ang Tang Snake ay isang sinaunang at pambihirang nilalang. Kailan pa nagkaroon ng ganitong henyo sa lahi ng mga ahas? Kahit gaano pa siya ka-enyo, isa lang siyang ika-4 na antas na demonyong kawal. Kahit gaano pa kalaki ang katawan niya, porma lang yan. Nasangga niya. Ganoon kalakas ang katawan niya. May mali, yung matandang butiki, Nalason. Napakaswerte naman. Nag-trigger pa ng stun. Host, nilamon ang halimaw na nasa antas ng malademonyong general. Nakatanggap ng 10,000 evolution points. Host, nakakuha ng kakaibang kakayahan. 6 kaliskis, palihim na pagkilos, 1 kakayahang panggalaw. Hindi maaaring mag-mutate kasama ng lason apoy na kontra baluti. Sakto ang dating nito. Ano ba talagang klaseng halimaw itong napulot ko? Ate, Terra, kailangan kong i-refine ang spiritual fire na ito. Pogi, huwag ka munang umalis. Hoy, bata, kami ang unang nagpahina ng husto sa butiking may baluting bakal na yan. Kaya ka nakalamang ng ganito kalaki. Hindi yata tama na solohin mo yan, di ba? Bata, ang apoy ng pusong lunti ang lotus na ito ay isang espiritual na bagay mula sa kalangitan at kalupaan. Hindi ito isang bagay na kayang angkinin ng isang level 4 na demonyong kawal na tulad mo. Ibigay mo na. Ibigay mo ang gamit. Ika-11, mauna ka nang tumakbo. Ako na ang haarang sa kanila. Ate, huwag kang mag-alala. Ako ang batang pinuno ng angkan ng itim na kaliskis na ahas. Sigurado ba kayong aagawin ninyo ang aking espiritual na apoy? Sinusubukan ni Ika-11 na ipasa ang sisi sa angkan ng itim na kaliskis na ahas. Bata, nakalimutan mo na ba? Ito ay lupaing walang nagmamay-ari. Wala kaming pakialam kung ano ka man. Walang makakaalam kung papatayin ka namin. Bata, ibigay mo na lang yan ng maayos. Para hindi ka masaktan, ha? Hulihin niyo muna ako, saka tayo mag-usap. Pinasimulan ng patag ang 6 kaliskis. Lintik, hindi ko akalain na may pambihirang talento sa diskarte ng paggalaw ang batang ito. Kahit anong mangyari, kailangan nating makuha ang espiritual na apoy. Ang kanang itim na kaliskis na ahas, di ba? Diretso na tayong sumugod doon. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na angkinin ang gamit natin. 4 laban sa 1. Hindi lang natin siya nahuli. Hinayaan pa nating maaga ang gamit sa harap mismo natin. Kung hahabulin natin siya ngayon, hindi ba't nakakahiya sa ating pagkademonyo? May kakaibang galing ang batang yun. Suko na ako. Kayo nang bahala kung sinong gustong humabol, ayoko nang sumama. Anong drama yan? Kung ayaw niyang sumama, tayo ang pupunta. Ika-11, siguradong hindi basta-basta sisuko ang 4 na demonyong halimaw na iyon. Ate, huwag kang mag-alala. Haharangean natin ang sinumang Seisalakay. Susugpuin natin ang anumang panganib. Ang pinakamahalaga ngayon ay palakasin ang ating kapangyarihan sa lalong madaling panahon.
Kung gayon, mag-iingat kang mabuti. Mauuna na akong ipamahagi ang mga espiritual na gamot sa ating mga kapatid na babae. Gumamit ang host ng 5,000 evolution points at nag-upgrade bilang isang level 5 na demonyong kawal. Sunod na ang apoy ng espiritu. Anong nangyayari? Bakit sobrang bagal? Host, ang naunang apoy ng espiritu ay isang gantimpala mula sa system. Tinulungan ka ng system para makumpleto ang pagpino. Tinatayang aabutin ng isang buwan para sa host na pinuin ito ng mag-isa. Hayaan na. Sige, kahit isang buwan pa. Hoy, mga puting ahas. Huwag na kayong pumalag. Isuko nyo na ang teritoryo nyo. At hahayaan ko kayong mabuhay. Mga demonyong ahas. Ate, sumusugod ang mga demonyong ahas. Kung wala ang gamot ng espiritu ni ika-11, baka hindi man lang tayo tumagal sa unang araw. Nag-iisa pa ring nagsasanay si ika-11. Kailangan nating magtiis hanggang sa makalabas siya. Ipagtatanggol natin ito hanggang kamatayan. Pinuno, hindi na nila kaya. Malapit ko nang makuha ang isang grade A na teritoryo. Anong ingay yun? Ang batang amo ng lahi ng mga itim na kaliskis na ahas. Bakit siya nagdala ng malaking hukbo rito? Umalis kayong lahat sa daraanan ko. Katapusan na natin. Mga hamak na lahi ng berdeng mata na ahas. Ang lakas ng loob ninyong magpanggap bilang ako at saktan ako. Dahil sa inyo, tinambangan ako ng 3 dayuhang lahi ng mga demonyong hayop. Nasugatan pa ang isang mata ko. Nasaan yung lalaking ahas na nagpanggap bilang ako? Palabasin niyo siya para harapin ang kanyang kamatayan. Hanggat nabubuhay ako, hindi ka magtatagumpay. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Sugod, halughugin niyo ang bawat sulok. At hanapin niyo ang lalaking ahas na yun para sa akin. Ate, anong gagawin natin? Lalaban na natin sila. Naglakas loob kayong kalabanin ng isang makapangyarihang lahi tulad ng mga itim na kaliskis na ahas. Dati, ang pinakamasama sanang mangyari ay agawin lang ang teritoryo natin at gawin tayong mga alipin. Mukhang wala nang mabubuhay kahit isa sa atin. Ika-11. Ginawa na namin ang lahat. Anong nangyayari? Ang host ay na-upgrade na sa tuktok ng Demon Soldier. Sinimulan na ang pag-akyat sa antas na Demon General. Ginamit ng host ang 10,000 evolution points. Na-upgrade sa unang antas ng Demon General. Sa wakas, isa na akong Demon General. Sinimulan na ang ikalawang ebolusyon pabalik sa ninuno. Natukoy na matagumpay na nakaranas ang host ng isang malaking pag-angat sa antas. Sinimulan na ang Bloodline Evolution. Binabati kita, host, sa paggising ng Four-Winged Serpent Bloodline. Nagmamay-ari ng 4 na pakpak ng hangin, kulog, tubig, at apoy. Ito ay isang Demon General. Ika-11. Ligtas na tayo. Ika-11. Ito, imposible ito. Kaya ikaw pala, ang gustong pumatay sa amin. Hindi ito posible. Isang buwan pa lang ang nakalipas mula nang pumasa ang Green Pupil Snake Clan sa pagsubok ng Snake Mother. Paanong naging isa kang Demon General? Hangin, kulog, tubig, apoy. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ang ama ko ay isang tagapaglingkod sa tabi ng Snake Mother. Isang nilalang na nasa tuktok ng pagiging Demon General. Hindi mo ako pwedeng patayin. Hindi mo sinusukat ang iyong lakas. Patay na ang Young Master ng Black Scale. Boss, aagawin pa ba natin ang teritoryo? Anong teritoryo pa ang sinasabi mo? Tumakbo na tayo, bilis.
Hindi ko akalain, wala pang isang buwan. Ang Green Pupil Snake Clan ay nagkaroon na ng isang Demon General. Patay na ang Young Master. Kailangang sabihin agad ang balita sa clan leader. Ikalabing isa. Napakalakas mo. Akala ko mamamatay na ako. Lao Shear, iniligtas mo na naman kami. Pero, ang pinuno ng Black Scale Snake Clan ay isang Peak Demon General. Hindi ba dapat muna tayong umiwas sa kanya? Magtago muna tayo. Ako, iiwas sa kanya. Isa lang naman siyang Peak Demon General. Sino mang manggahas na galawin ang mga tao ko ay dapat maghanda na lipulin ang buong angkan niya. Ang kapangyarihang ito, ako, bilang general. Ako, ang hari, sa wakas ay nakarating na sa antas ng Demon King. Nakamit na niya ang bagong antas. Lahat ng ito ay dahil sa paggabay ni Lady Snake Mother. Ang inyong lingkod ay handang ibuwis ang buhay para kay Lady Snake Mother. Tumayo ka, hindi mo kailangang maging formal. Maraming salamat po, Lady Snake Mother. Pinuno, may masamang balita. Ang Young Master, patay na ang Young Master. Anong sinabi mo? Isang lalaking ahas na nasa antas ng Demon General ang biglang sumulpot mula sa Green Pupil Snake Clan. Pinatay niya ang Young Master. Green Pupil Snake Clan, dudurugin ko ang inyong mga buto hanggang maging abo. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Ang batang iyon mula sa Green Pupil Snake Clan, na napakabilis nakarating sa antas ng Demon General. Talagang binigyan niya ako ng isang magandang sorpresa. Paano ko kaya siya dapat bigyan ng gantimpala? Lady Snake Mother, ano po ang ibig ninyong sabihin? Tama na, isang anak lang naman ang namatay. Gumawa ka na lang ulit ng isa pa. Lady Snake Mother, ang pagpaslang sa aking anak ay kasalanang walang kapatawaran. Haylin. Kinu-question mo ba ako? Hindi po ako nangangahas. Patawarin niyo po ako, Lady Snake Mother. Tandaan mo, ang buhay mo at ang iyong lakas. Ako ang nagbigay sa iyo niyan. At kaya kong bawiin yan kahit kailan ko gusto. Mga lintik na lahi ng berdeng matang ahas. Maghintay lang kayo, tinitiyak kong pagbabayaran ninyo ito. Humayo ka, magdala ka ng mga kayamanan. Ibigay mo bilang gantimpala sa batang iyon mula sa lahi ng berdeng matang ahas. Masusunod, isa pa, ipahayag ang aking utos. Iutos mong humarap siya sa palasyo ng inang ahas. Gusto ko siyang personal na makita. Wow! Isang 300 taong gulang na blood ginseng. Isa itong sagradong gamot na panghilom ng sugat. At itong piraso ng mahiwagang bakal mula sa kailaliman ng dagat. Kayang gumawa nito ng maraming dekalidad na sandatang demonyo. Kung gusto mo, kunin mo na. Ang bait mo talaga, 11. Pag-aari lahat iyan ng aming lahi ng itim kaliskis na ahas. Mga lintik na magnanakaw. Hoy, matanda, sa itsura mo. Mukhang hindi ka masaya, ah? Nako, hindi po, kamahalan, ang inyong kapangyarihan ay walang kapantay. Isang karangalan para sa aming lahi ng itim kaliskis na ahas na nagustuhan ninyo ang aming mga ari-arian. 11. Halos maubos na nating nakawin ang kayamanan ng lahi ng itim kaliskis na ahas. Baka dapat na tayong tumakas. Anong kinatatakot mo? Dapat ubusin hanggang sa ugat. Kapag napatay na natin ang pinuno ng lahi ng itim kaliskis na ahas. Saka tayo aalis. Mga hayop kayo. Nag-iilusyon kayong kaya ninyong kalabanin ang ating pinuno. Sa pagbabalik ng pinuno, katapusan nyo na. Utos mula sa inang ahas. Nasaan ang general ng lahi ng berdeng matang ahas? Utos mula sa inang ahas. €10. Ang sugo mula sa palasyo ng inang ahas. Siguradong ipinadala sila ng pinuno ng angkan. Bilisan ninyo, salubungin ang sugo. Elder, napakalaking bagay ang nangyari sa ating angkan. Hindi ba personal na babalik ang ating pinuno? Ang pinuno ay kanang kamay ng mahal na inang ahas. Sobrang dami niyang inaasikaso araw-araw. Munting hamak na ahas, lagot ka na.
Talagang pinapahalagahan ng mahal na inang ahas ang ating pinuno. Isipin mo, kaya niyang utusan maging ang sagong malapit sa kanya. Pinatay ang aking batang Panginoon, ninakaw ang aking kayamanan. Tingnan natin kung paano mamamatay ang batang yan. Anong klaseng basura ito? Naglakas loob kang harangan ang daan ng sagong ito. Nakarating sa mahal na inang ahas na naabot mo na ang antas ng general ng demonyo. Espesyal niya akong inutusan na maghatid ng gantimpala. Simula sa araw na ito, ang teritoryo ng itim na kaliskis ay isasanib sa angkan ng berdeng balintataw. Ano? Gantimpala, at ibinigay pa sa kanila ang teritoryo natin. Imposible ito, mahal na sugo, baka po nagkakamali lang kayo. Anong klaseng nilalang ka? Naglakas loob ka pang kwestiyonin ng mahal na inang ahas. Bukod dyan, ipinapatawag ka ng inang ahas para humarap sa kanya sa palasyo ng inang ahas. Hindi. Gusto akong makita ng inang ahas. Diyos ko, ang daming yaman, at ibinigay pa sa atin ang teritoryo ng angkan ng itim na kaliskis. Sobrang galing talaga ni ika-11. Maging ang inang ahas ay kumakampi sa kanya. Ngayon, wala nang dapat ipag-alala ang ating angkan ng berdeng balintataw. 10. Dahil gusto kang makita ng inang ahas, dapat kang pumunta agad. Isang munting nilalang na 1 buwan pa lang mula ng isilang, ay nagawang patayin ang lehitimong anak ng pinuno ng itim na kaliskis. Munting nilalang, mas kawili-wili ka kaysa sa inaasahan ko. Labis po ang inyong papuri, mahal na inang ahas. Bakit ba titig ng titig sa akin ang isang ito? Siya ang pinuno ng angkan ng itim na kaliskis. Kanina lang ay iyak siya ng iyak at isinisigaw na papatayin ka para ipaghiganti ang anak niya. Lintik, kaya pala itong matandang ito. Halika rito sa aking harapan. Ang munting nilalang na ito ay nasa antas na ng Haring Halimaw. Isa siyang Haring Halimaw. Kalalampas niya lang sa antas na iyon. Ngunit huwag kang matakot. Habang naririto ako, hindi kanya magagalaw. Haylin, tama ba ako? Opo, ang lahat ay nakasalalay sa desisyon ninyo, mahal na inang ahas. Ang mga gantimpalang ipinadala ng sugo noon ay panimula lamang. Hindi iyon sapat na gantimpala para sa sorpresang idinulot mo sa akin. Nagpasya ako. Nabibigyan kita ng espesyal na pahintulot na pumasok sa lawa ng dugo ng pagkamulat ng 1 beses. Mahal na inang ahas, hindi maaari. May pagtutol ka. Hindi po ako nangangahas. Buwisit na bata to. Ang lawa ng dugo ng pagkamulat ay kayang magpataas ng antas ng lahi ng mga halimaw. Kahit ako ay hindi pa nakakapasok dyan. Mukhang magandang bagay itong lawa ng dugo ng pagkamulat. Maraming salamat po, mahal na inang ahas. Natanggap ng host ang asensya ng lawa ng dugo. Evolution points, plus 2,000. Plus 2,000. Ginamit ng host ang 100,000 evolution points para mag-upgrade sa ikalawang antas ng general na halimaw. Grabe, talagang napakalakas ng lawa ng dugo ng pagkamulat na ito. Kung hihigupin ko itong lahat, di ba't maaari na akong umabot sa antas ng Haring Halimaw? Kaya naman pala ganoon ang itsura ng matandang Haylin na yon. Kamusta ang aking lawa ng dugo? Mayroong mali, itong si Inang Ahas, kakaiba na ang pakiramdam ko sa kanya mula pa noong una kaming magkita. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Hindi pwede, hindi na ako pwedeng humigop pa. Maraming salamat po sa inyong gantimpala, mahal na Inang Ahas. Hindi ko na po kaya pang humigop. Ganoon kabilis mo narating ang iyong hangganan. Mukhang mahina pa ang iyong pundasyon. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Ngunit bago mo tuluyang maabot ang hustong gulang, ipinagbabawal kong galawin mo ang iyong mga kapatid na babae, narinig mo ba? Pagsanay kang mabuti, sa araw na maabot mo na ang hustong gulang. Isang pagpapala para sa iyo ang makasama ako sa ating pagsasanay.
Langya, gusto akong pagnasahan ng matandang to. Dapat maging masunurin ka, ha? Sino po ba namang hamak na ahas na tulad ko para pagbigyan ng ganito ng mahal na Snake Mother? Huwag po kayong mag-alala, mahal na Snake Mother. Pananatilihin ko pong malinis ang aking sarili. Magsisikap ako ng husto sa pagsasanay. Para ay alay ang aking sarili sa mahal na Snake Mother. Napakabait na bata, hihintayin ko ang iyong paglaki. Buisit, gusto lang akong hututan ng lakas ng matandang demonyong ahas na yon. Kung ang puro at birhen kong katawan ay mapupunta sa mga kamay niya. Sigurado, wala pang 3 araw, pipigain niya ako hanggang sa matuyo. Hindi pwede, hindi ako pwedeng magtagal dito. Kailangan ko nang tumakas ngayon din. Mag-ingat kayong lahat, dito sa banda rito, at saka doon. Oy, 11. 11, nagbalik ka na. Naglilipat kami ngayon. Mas maganda pa ang teritoryo ng lahi ng itim kaliskis kaysa sa gubat ng apoy natin. Oo nga, at saka, ang dami pang mga kayamanan. Pakiramdam ko, may pag-asa na rin tayong maging Demon General. Oo nga. Ate, tawagin mo ang lahat ng mga kapatid. Ihanda nyo agad ang mahahalagang gamit. Aalis na tayo dito ngayon din. 11, anong problema? Hindi ba't binigyan ka ng napakalaking pabor ng mahal na Snake Mother? Isa iyong hatol ng kamatayan. Huwag na muna kayong magtanong. Magtiwala kayo sa akin, tumakas na tayo agad. Hay nako, sayang naman ang ganoong kagandang teritoryo. Babalik din tayo. Kapag naging sapat na ang lakas ko. Anong sabi mo? Tumakas ang buong lahi ng berdeng mata. Opo. Interesante. Munting nilalang. Hindi ka makakatakas sa mga kamay ko. Napakarami namang mga halimaw sa ilang na to. Pero, yan mismo ang gusto ko. Pagdating sa antas ng Demon General, napakaraming evolution points ang kailangan para umangat ng level. 11, hindi ka ba nasugatan? Huwag kayong mag-alala, manilang to. Ang layo na ng tinakbo natin nang walang hinto. Siguro hindi muna tayo pansamantalang mahahanap ng inang ahas. 11, bakit ba tayo tumakas? Sabi ng inang ahas, gusto niyang makipag-isang lakas sa akin. Pero alok yun mula sa inang ahas. 11, hindi ka ba natutokso? Ano, hanggang sa sipsipin ng inang ahas ang lahat ng lakas ko. Hindi ba kayo natatakot na gantihan kayo ng Black Scale Snake Clan? Isa ng haring demonyo ang pinuno ng angkan nila ngayon. Hindi maarak ang pag-iisip ng inang ahas. Mabuti na rin at nakatakas tayo. Ito ang lungsod ng Tianhai sa Chaotek Blood Territory. Ate, mukhang pamilyar ka sa lugar na ito. Sa katunayan, isa tayong sangay ng Green Pupil Snake Clan. Ang tunay na pangunahing angkan ay ang naghaharing kapangyarihan na naninirahan sa lungsod ng Tianhai sa Chaotek Blood Territory. Kung ganoon, paano tayo napadpad sa kabundukan ng Tagong Ulap? Ang inang ahas ay ambisyosa at napakalakas. Nanakop siya kung saan-saan. Ang ating sangay ay natalo ng isang haring demonyo na nasa ilalim ng inang ahas. At ginawa niya tayong kasangkapan para paglabanin sa isa't isa. Ngayon, pinangunahan tayo ni 11 para makatakas. Maaari na ring sabihing nakauwi na tayo. Hindi ko akalain na mayroon pa palang ganoong ugnayan. Isang naghaharing kapangyarihan. Kung ganoon, siguradong napakaganda ng buhay nila. Kasama naman natin si 11. Hindi rin naman masama ang lagay natin, At saka, maaari tayong pumunta sa pangunahing angkan. Di ba, ate? Ano kasi? Ate.
May problema ba? Ang lungsod ng Tianhai ay isa sa 10 pinakamakapangyarihang puwersa sa magulong dugo na rehiyon. Magkahalo ang mga tao at demonyo, kaya napakakomplikado ng sitwasyon. Para mapanatili ang kaayusan, may isang batas na bakal ang syudad. Sino mang demonyo na hindi pa kayang mag-anyong tao ay hindi maaaring pumasok sa lungsod ng Tianhai. Kung hindi, ituturing silang mga mananalakay na mababangis na hayop, at papatayin ka agad. 11. Ikaw. Akala ko naman kung anong mahirap na problema. Pagbabagong anyo lang pala, eh. Wow, Jess. Kaya naman pala gustong kunin ng inang ahas ang lakas mo. Itigil mo nga yung pagkabaliw mo sa kanya. 11. Gusto ko ring magsanay kasama mo. Tama na nga kayo. Ate, pwede na ba tayong pumasok sa syudad ngayon? Ate. Ate, ikaw rin. 11. Pumasok na tayo sa syudad. Halina tingnan, huwag palampasin ang pagkakataon. Tumingin-tingin at mamili na kayo. Wow!